Good evening mga mamshis, mga beshies, mga ladies in red, ate matanda at saka bata. Nandito naman tayo sa definition talk natin at salamat sa mga tao naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At disclaimer, walang legal, psychological at therapy service na ginagawa tayo dito. Kung may kailangan kayo sa ganong service, lumapit lang kayo sa mga kinaukulan or mga experts sa field nila kasi sila license mag-practice ng ganong profession. So, hanap buhay nila yan. Okay. Ito, hindi hanap buhay to. Okay, and excuse me. Ang intended audience natin is isa lang po, one only. Isang mamshi, beshies, ladies in red, ate matanda at saka bata. Oops, slow connection tayo. Okay, mamshi, ibig sabihin may anak. Okay. At kung may mga lalaki dyan, thank you. At pang high school level na to, kaya talk ang tawag natin sa ano na to, sa live na to. Kasi one direction lang to. Hindi yung group, hindi yung banda. Isang direction lang, salita ako, nakikinig kayo. Instructional, ibig sabihin. At pang high school, ang vocabulary na ginagamit or ang gagamitin natin vocabulary pang masa, popular. Para sa mga mataas sa kalaman dyan, senior high at saka mas mataas pa, mga independent learner kayo, matatalino kayo, alam nyo na yung malamang yung sasabihin ko, pag bungad pa lang ng bibig ko, alam nyo na, at saka alam nyo kung saan ko napulot. Okay. So, pero kung makikinig kayo, salamat. Okay. So, gusto ko lang i-remind yung audience natin, yung mga nakikinig, hindi po nakamonetize ito. So, ang ano lang nito is gusto niya lang matuto. So, hindi natin pinagpipirahan to. Hindi katulad sa iba na kailangan marami yung mga followers, mga abot na milyon para kumita. Ito hindi tayo, kasi ang tinuturo natin dito is alchemy, spiritual science. So, hindi natin pwedeng pagkapirahan yan. Okay? Spiritual science. So, option to connection tayo. Excuse me. So, pero kung sa tingin nyo wala kayong makukuha, marami pa naman dyan mga group na pwede nyo pakinggan. Okay. So, ngayon balik tayo sa talk natin. Tungkol sa shamanic or druidic practice. Okay. May similarity sila dahil sa storytelling. Okay. Hindi lahat ng stories may healing effects sa katawan. Okay. So, excuse me. So, ang ano dyan is yung mga stories is nire-restore niya, binabalik niya yung health ng katawan. So, gaya ng sabi ko, spiritual science, dito tayo sa physical world, physics yung nag-work dito, mathematics. Okay. So, ang ano dyan is para malaman nyo na na-heal kayo, hindi naman instant yan unless na very strong talaga yung energy. Instant yung healing, mga ilang 3 seconds siguro. Pwedeng ma-heal. 3 seconds, 3 minutes. Okay, excuse me. Kasi nagawa na nila yan sa China. Now ngayon, para sa inyo, anyone, kahit sino, na mag-claim na may alchemical, may ano sa spiritual science, or ano man dyan, kailangan nyo ng physical na confirmation.
Katulad din yan sa hospital. May sakit ka, na-heal ka, kailangan mo ng physical confirmation. Otherwise, imaginary yung nangyari sa'yo. Fantasy pala. Okay. Excuse me. So, kailangan mo ng confirmation kasi kailangan mo malaman kung nag-work yung laws ng physical nature, physics, hard sciences, chemistry, biology, at saka yung mathematics niya. Kung nagkaroon kasi yung physical world parang parang ang tawag nila diyan cauldron. Parang siya yung instrument na para mag-express yung spiritual energy. Okay. So, excuse me. So, kung mag-express ngayon yung spiritual energy sa physical world, magkaroon ng physical change. Ganon din sa slow connection tayo. Ganon din sa metaphysical Bible, ganon sa alchemy, metaphysics, ganon sa sacred arts, Washtu, Feng Shui. May physical demonstration ang tawag nila. Ngayon, kung walang demonstration, kunwari ganito yung mag-isip-isip ka na, Mamshi, Beshi, Ladies, Ate Matanda, tsaka Mata, baka nabudol ka. At saka yung mga sacred arts na yan, long term ang tawag dyan. Parehang relationship, parehang religion, long term. Minsan yung iba, yung long term na experience nila is wala talaga, namatay na lang sila, walang long term experience. So, yung mga spiritual practices, katulad ng pag-search ng philosopher's stone or gold pill na tinatawag nila, may physical manifestation yan. Okay. That is why ang tawag sa mga practitioner talaga is mga immortals ang tawag sa kanila. Kasi ang lifespan mo is 120. Once na lumampas ka na sa 120, on the way to immortality ka na. Kaya nga may mga ancient practitioners na may immortality. Yung iba dyan, kung makakita ka ng iba dyan, excuse me. Na nag-i-explain. Pag-isipan mo, baka naman kasi marketing ploy, propaganda, or sales yan, may ibibenta sa'yo ng mga gamit. Na gamit na wala namang kwenta. Mas effective pa yung gamit ng mga doktor. Kasi may maintenance. Okay. Yung ganyan, wala minsan. Parang nakakatuwa nga. Kasi nakikipag-compete ka sa mga experts sa physical sciences. Ikaw, babaw yung kung makamit ka ng mga ganong klaseng tao, mababaw na yung kaalaman, mababaw pa yung effect. Minsan, medyo malalim yung kaalaman, wala ring effect. Katulad niya, mag-study ka ng religious studies. Tapos, alam mo sa result ng religious studies mo na yung only by the power of the Spirit makakreate ka ng change. So, ngayon, yung iba, namatay na lang, hindi na na-receive yung power ng Spirit. Okay. So, wala rin. Kaya nga, yung power ng Spirit na yan is i-deliver sa iyo ng spiritual master, mentor, at saka coach mo. Pag hindi yan na-deliver sa iyo, walang kwenta yan. Maghanap ka na lang ng iba. O kung ka-join mo lang sa religious organization, maghanap ka ng bagong religious organization. Kung mag-join ka sa isang spiritual group, maghanap ka na lang ng bagong spiritual group. Kasi wala ring merit at saka walang confirmation. Alam mo yung puro rituals, hindi ganun. Kasi ang comparison sa'yo, para kang gutom, para kang nauuhaw. Ngayon, nauuhaw ka. Maybe siguro mga 1 buwan, okay, hindi ka makainom ng tubig. Or pwede rin 1 buwan, hindi ka kakain ng solid foods. Okay yan, acceptable. Pero may mga times na pag lumampas ka na sa limits mo, wala na yan. Ganon din yung spiritual practice. May mga certain, para yung, pag-deliver ng bata, 9 months. Pag hindi na-deliver sa'yo, walang kwenta yan. Kahit ano pa yung pautot na ipakita sa'yo. Wala.
So, mag-isip-isip ka ng Mamshi, Beshies, Ladies in Red, Ate Matanda. Budol yan. Pag umabot ka na ng ilang taon, walang demonstration ng power ng spirit. Hindi na open yung spiritual energies mo. Yung third eye mo, hindi na bukas. Sabi ng iba daw, na buksan yung third eye nila. Napakagaling daw kasi grabe yung experience. Nakikita na yung mga ghost, mga namatay. Hindi yun yung ng third eye. There is a possibility na pwede mo makita. Baka twisted na effect ng third eye. Yung third eye yan. Kaya nga tawag ng third eye kasi yung both eyes naging third eye na siya. Nakakita ka ng ito simple na comparison na Mamshi, Beshies, Ladies in Red, Ate Matanda. Nakita mo yung simple mathematical operation. 1 plus 1 equals 2. Nakita mo, tatlo sila. 1 plus 1 equals 2. Okay. Yung dalawang, eyesight mo, magiging tatlo yan. Because unity ang tawag ng third eye. Nakikita mo yung right side, nakikita mo yung left side. Kaya nga minsan, yung iba, dinidivide nila yung functioning ng brain sa right at saka left. Pero unified yung third eye. Nakikita niya simultaneous yun. Kaya nga ang tawag dyan, pag nag-practice ka ng spiritual practice, or kung religious, anong man yan, na authentic, mag-take ka pa ng master game, unified thinking ang tawag dyan. Okay? Isa lang siya. Kita mo yung symbol ng yin and yang. Isa lang yan. Hindi mo yan ma-separate. Ganon din yun yung opening ng third eye mo. Nakikita mo yung simultaneous yung Ang tawag dyan, yung isang eye nakikita niya yung truth. Yung isang eye nakikita niya yung beauty. Sa field ng mathematics, yung truth at saka beauty, isa lang. Ganon yung third eye. Abstract or formal thinking. Nakikita mo. Kaya kahit na ilang dimension pa yung makita mo, same pa rin yung nakikita mo. Ganon yan. Para kang tumingin sa perfect na ball or circle. Perfect sphere. Kahit sa ang side ka tumingin, the same pa rin yung sa kabila niya. Ganon yun. So, kung titingin ka sa physical world, nakikita mo simultaneously yung spiritual world. Okay. So, hindi na kailangan bumaba yung Godhead para makita mo siya. Ganon yung power ng third eye. Okay. So, ngayon, kung talagang open yung third eye ng isang tao, or na-develop niya yung philosopher's stone, or touchstone ang tawag nila, walang difference sa'yo kung andyan ka sa material world o saka andyan ka sa spiritual world. Wala siyang difference. Nakikita mo. In fact, ang description yan is pag nagbasa ka ng Bhagavad Gita, makikita mo yung experience ni Arjun. Simultaneous, nakikita niya yung buong creation. Yung iba't ibang beings. Yung iba't ibang faces ng Godhead. Ibang appearance. Pero at the same time, nakikita niya yung Godhead sa harap niya mismo. Kaya nga sabi sa Bhagavad Gita, at saka sa ibang mga spiritual literatures, you can see God directly. Yun yung pinakamataas na level ng spiritual experience. Direct. Wala ng hearsay. Wala ng chismis. Hindi ka na sasabihan na, oy, ganito. Walang chika-chika na. Wala ng pautot. Ikaw mismo nakikita mo. Naaamoy mo. Natitikman mo. Naririnig mo. Natatouch mo. Ganon yun. Kaya mga spiritual practitioner, hindi yun sila mahilig sa pautot.
kasi mabaho yun. So, hindi yan sila mag-market, hindi, wala. Kaya nga, yung dark night of the soul, grabe yung suffering ng isang individual kasi andun siya sa stage na purification, excuse me. Ang tawag doon, purification stage. Na natatanggal yung dumi niya, yung dross, yung impurity siya natatanggal. So, makikita mo yan sa mga matataas na level na ng mga practitioner. Na sa according sa teaching sa Vedic teachings, Uttama Adhikari yun. Adhikari, hindi naman Adhikari sa ina-apply lang sa householder. Okay. Servant pa ng ng iba. Pero ganun yan. Uttam, ibig sabihin walang distinction. Napakataas ng level niya. So, wala siyang i-explain din sa'yo. Hindi ka rin niya maturuan. Kasi alam niya, ka lang, tulog ka lang. The moment na ma-awaken ka, pareho ka na katulad na kayo. Nakikita mo. Parang x-ray yung mata mo. Nakikita mo yung lahat ng bagay. Kaya nga, silent ka. Kasi parang waves ng ocean yung creation. Nakikita mo yung, nag-merge yung past, present, and future. Walang distinction. Kaya andun ka lang sa experience. Napakataas ng level yan. Kahit na maupo ka lang dyan, which actually hindi ka naman nauupo. Okay. Ganon yung idea. So, hindi makakita ng iba. Magkwento-kwento sila sa Yan yung stage na kung saan yung Akashic Records nakikita mo. Kasi yung Akashic Records, nasa katawan niya ng Godhead. Pag nakita mo yung Akashic Records, ibig sabihin, halos nakikita mo na yung katawan ng Godhead. Halos hindi ko sinabi nakikita mo. Ganon yan. Pero, tingnan mo yung mga ibang sinasabi lang nakikita na yung Akashic Records. Wala. Para silang ordinary na tao. In fact, actually, hindi elevated. The way sila mag-speak, hindi elevated. Ito yung, kasi sabi ko, di ba may indicator ka? Tawag dito is may signs and symptoms ka. According sa isang research, yung mga matataas na level na tao, isa, parang, kahit makatagal, hindi ka na masyado isang mataas na level na consciousness ng tao, kaya niyang i-lift, iangat yung consciousness ng parang 1 million tao. 1 million na tao, kaya niyang iangat yung level ng consciousness na hindi na sila bababa. Ganon ka powerful yung yung level nila. Kaya nga pag narinig mo yung mga matataas na level, hindi ka babalik sa old na level mo. Ka talaga, may siya, parang may tawag natin dito. Kung i-compare natin sa mga magic na mga palabas, para may spell siya. Pag ni-release niya yung spiritual energy, hindi ka na babalik. Ganon sila powerful. Yung iba dyan, nagparot-parot lang, sales stock, nagtitinda ng kung ano-ano. Pag nakinig ka sa kanila, at saka nasa presence kanila, napipressure ka na susunod sa kanila. Napipilitan ka. May tawag nila doon, may duress, kung sa legal terms pa. Naiipit ka. Yung power ng mga force kasi ginagamit nila. Na-force ka. Yung power ng mga elevated souls, tandaan mo, Mamshi, Beses, Ladies, Red, Ate, Matanda, tsaka Bata. Ito, marker ng isang sign lang Once na makinig mo siya, hindi ka babalik sa stage mo. Ganon yung katindi yung ng power ng soul niya, na na re-remove niya yung impurities ng soul mo. Once na narinig mo siya, alam mo hindi ka na babalik sa stage na yun. Ganon siya. At saka alam mo na
napaka-unreasonable pag bumalik ka pa sa stage mo. Kaya nga yung iba, nakikita mo na force yung ginagamit nila. Dahil, napipilitan kapag andyan sila. Pero pag wala sila, balik ka sa dati mo. Ganon yung pinagkaiba. So, yun yung findings. Ang siyang capacity nila, 1,000,000 na tao. Once na makinig yun sa words niya, o sa sinasabi niya, hindi yun babalik. Minsan may mga so-called spiritual master o ano dyan na napakagaling daw. After mo makinig sa kanila, wala.